Magandang umaga sa inyong lahat mga bata. Ako nga pala si Ginoong Jeffrey Maniago, ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Maaari bang tumayo ang lahat para simulan natin ang pambuhat na panalangin. Siniging Lopez, maaari bang simulan natin ang pambuhat na panalangin. Manalangin tayo. Aral na Ama, sa unang tulog ng Lord. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na nagabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Sa nalawas ng Panginoon. Amen. Salamat. Huwag muna kayong uupo sapagkat meron akong ginandang energizer, energisyo para naman pumukaw sa inyong mga atensyon. Handa na ba kayo? Opo! Handa na ba? Opo! Magaling so. Okay, sige. Ano lang yung mga kay... Bago kayo magsagot po ay, maaari niyo muna pulutin ang mga basura na nakikita ninyo sa inyong mga silya. At umupo ng maayos. Hindi kalinis, meron ba piban? Wala po. Wala po. Magaling. Tunay nga kayo ay laging present sa araw-araw nating attendance. So, bago lahat, ako nga pala si Ginoong Jeffrey Maniago, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Handa na ba kayo? Opo! Kumusta naman kayo mga bata? Okay lang po! Ikaw, Nining, kumusta ka naman? Dodo, kumusta ka? Okay lang po. Okay ka lang ba, Dodo? Opo! Magaling. So, palakpakan naman natin ngayon yung mga ka-exist ay ang nawa ay ayos ang lahat. So, bago tayo pumunta sa ating talakayan sa araw na ito, ano ang napag-aralan natin nung nakaraang linggo? Binibining alibo? Ano pag-aralan po natin noong nakaraan natin pagkikita ay tungkol sa wika? Oh, magaling ang wika. Para sa iyo, Lopez, Binibining Lopez, Nining, gaano halaga sa iyo ang wika? Mahalaga ang wika sapagkat ito ay buhay at dinamiko. Magaling. Ang wika ay dinamiko buhay, hindi siya namamatay. Yes, Dodo? Para sa iyo ang wika? Mahalaga ang wika sapagkat ito ang sumasalamin sa atin bilang isang tao na nanirahan sa lipunan natin ginagawa. Magaling. Yes, Nining. Mahalaga ang wika sapagkat ito ang ginagamit natin sa araw-araw ng pakikipagtalastasan. Tama. Ang lahat ng inyong sinabi ay tama, tumpak. So, bago tayo magsimula sa ating talakayan sa araw na ito, nais ko munang sabihin sa inyo ang mga kaayusan sa loob ng ating silid-aralan. Maaari mong basahin ng una, Binibining Lopez. Itaas ang kamay kung sasagot. Ikalawa, Binibining Benita. Magkamero ng respeto sa kaklase at guro. At ang ikatlo, Binibining Lalipo. Makinig na mabuti at tumahimik habang may nagsasalita sa inyo. Maliwanag po ba ang ating kaayusan sa Opo! silid-aralan? Opo! So, ngayong araw, bago tayo pumunta sa ating talakayan, meron akong larawan na ipapakita sa inyo na kung saan ito ay tutugma ang ating tatalakayin sa araw na ito. Maliwanag po ba? Opo! Ang larawan na inyong makikita ay maaari nyo lamang sabihin,
Itaas ang kamay kung sa'yo sasagot dahil meron kayong mga puntos na kailangan makuha sa araw na ito. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Bata. Yes, Nining? Bata. Bata, magaling. Ano pa nakikita mo, Binibining Lopez? Ay nagsusulat. Nagsusulat. Yes, Nining? Nakikinig. Yes, Dodong? Nagbabasa, bumabasa. Magaling. Para sa inyong lahat, ano ang mga pumapasok sa inyong isipan? Yes, Nining? Para po sa akin ay ito ay isang uri ng ito ay mga magrong kasanayang pagmika kung saan ito ay pakikinig, pagsusulat, panunood, pagsasalita at Magaling. Ang ating nasa larawan ay ilang numero? Lima. Ano ito? Nagsasalita. Nakikinig. Nagbabasa. Nagsusulat. Nagsusulat. Tama, magaling. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang 5 makrong kasanayang pangwika. Pero bago tayo pumunta sa ating talakayan sa araw na ito ay gusto ko munang ibigay sa inyo kung ano ang layunin ng makrong kasanayang pangwika. Ang layunin natin sa araw na ito ay una, Binibining Alibo. Unang layunin ay naglalaman ng kahulugan at gamit ng makrong kasanayan. Ikalawa, Binibining Romano. Nagagamit ang 5 makro sa kaunayang pangwika. At ang ikatlo, Binibining Banyares. Naiuugnay ang 5 aspeto batay sa sariling katisan sa buhay. Magaling. So, ang tatlong ito ay magiging layunin natin sa araw na ito. Maliwanag po ba? Opo! Okay. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang 5 makrong kasanayang pangwika. Para sa inyo, na pag naririnig ninyo ang salitang 5 makrong kasanayan, ano ang pumapasok sa isip nyo? Binibining Binita? Ito ay ang pagbasa, pagsulat, pakikinig, pagsasalita at ang panonood. Magaling. So ngayong araw na ito ay ang topic natin ay 5 makrong kasanayang pangwika na kung saan ay ating hihimay-himayin sa pamamagitan ng mga ito. Ano nga ba ang 5 makrong kasanayang pangwika? Maaari mo basahin, Binibining Alibo. Ito ay isa sa mga konsepto sa edukasyon na tumutukoy sa pangunahing kasanayang kailangan matutuhan at maipamalas ng isang mag-aaral. Ang 5 makrong kasanayang pangwika, ito ay isang konsepto sa edukasyon na kung saan ay ito ay pangunahin sa isang mag-aaral. Meron ba kayong, bawat isa sa inyong individual ay merong 5 makrong kasanayan? Maliwanag po ba? Opo! Bawat individual ay merong 5 makrong kasanayan. Meron tayong tainga, meron tayong bibig, meron tayong kamay para magsulat. Tama po ba? Opo! Ang mga ito ay nagsisilbing pundasyon sa pagkatuto ng isang mag-aaral. Gamit ang 5 makrong kasanayang pangwika, ito ay nakakatulong sa atin upang tayo ay umunlad ang bawat isa o sarili. Unahin natin ang pagbasa. Maaari mong basahin, Binibining Romano. Ito ay ang kakayahan ng isang individual na maunawaan at ang impormasyon na nakasulat. Ang pagbasa, kagaya nito, maaari mong basahin, Binibining Alibo. Warning, construction ongoing. Safety first. So, ang pagbasa, dahil sa pagbasa, nauunawaan niya ang isang salita o ang isang mga kakayahan ng isang individual upang maunawaan niya. Halimbawa, ang nakalagay sa larawan ay warning, construction, ongoing. So, nabasa niya. So, ibig sabihin, siya ay marunong siyang umunawa. Marunong siyang bumasa kung ano ang nakakatama at ano ang mali. Maliwanag po ba? Oo. Ito ang pagbasa. Ikalawa, pagsulat. Maaari mo basahin, Binibining Binita. Ito ay kakayahan ng isang individual na may pahayag ang kanyang ideya at damdamin sa pamamagitan ng pagsulat. Ang pagsulat ay ginagamit ng kamay. Ang kamay na kung saan ay siya ang magiging kapatid ng lapis. Na kung saan ito ay may kakayahan sa isang individual magpahayag ng kanyang ideya at damdamin sa pamamagitan ng pagsulat. So, kagaya na sa larawan, siya ay pinapahiwatig niya ang kanyang salubin o sarili sa paggamit ng pagsulat o kamay. Para sa iyo, mahalaga ba ang pagsulat? Mahalaga ba sa iyo pagsulat, Binibining? Yes naman
Dahil dito, ko naipapayag ang aking salubin. magaling. So tama nga siya, ang kanyang pagsulat ay dito niya pinahayag ang kanyang salubin. Ikatlo, ang pakikinig. Maaari mo basahin, Binibining Romano. Ito ay ang kakayahan ng isang individual upang maunawaan at maiproseso ang impormasyong ipinapahayag. Sa pakikinig naman, kagaya ng nasa larawan, may dalawang tao na nagsasalita. So, nag-uusap silang dalawa ang komunikasyon nila. Gamit ang pakikinig, nagkakameron sila ng mga idea na kung saan ay maunawaan nila ang kung ano ang sinabi ng nagsasalita. Kagaya ng nasa larawan, may nagsasalita babae at lalaki na kung saan ay nagkakaunawaan silang dalawa. Nang dahil sa pakikinig, gamit ng tenga, nauunawaan nila ang mga impormasyong na ipapahayag ng nagsasalita. At ang kaapat ay ang pagsasalita. Binibining Banyares, maaari bang basahin? Pagsasalita, ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na may pahayag ang kanyang ideya, saloobin at nararamdaman. Sa pagsasalita naman ay dito natin na ipapahayag ang mga ideyang saloobin na nararamdaman. Halimbawa, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Patanong at ayaw. Patanong. So, patanong ito ang tao. Isang tao. Ito ang kanyang bibig. This is the nose. Na kung saan ay siya ay nagtatanong sa isang tao. Sa gamit ang pagsasalita. Kaya mayroong patanong sapagkat siya ay nagsasalita kung ano ang nais niyang itanong o humingi siya ng kasagutan. Ang kakayahan ng isang tao ay bilang isang individual ay may pahayag ang kanyang saloobin at nararamdaman gamit ang pagsasalita. At ang huli ay ang panunood. Maaari bang basahin, Binibining Romano, kung ano ang panunood? Panunood, ito ay proseso ng pagmasid ng paglabas upang magkaroon ng pag-unawa sa mensahe o ideya na nais iparating. Sa panunood naman ay ito ay proseso ng pagmamasid ng palabas o ibang palabas man na kung saan ay nauunawaan natin ang mensahe na ideya na ipaparating. Halimbawa, sa panunood, ang panunood ay ginagamitan ng pasalita at pasulat. Nang dahil sa panunood, nakaka-invento tayo ng mga iba't ibang uri ng salita o mga tono o tinig. Nang dahil din sa panunood, nagkakameron tayo ng mga pagsulat o ideya na kung saan ay ito ay nagiging sining para sa ating mga sarili upang tayo ay upang isang individual ay umunlad ng kanyang sarili. Maliwanag po ba? So, pagkatapos natin talakayan ay papangkatin ko kayo sa dalawa na kung saan ay magkakameron tayo ng group activity upang katanggawain. Maliwanag po ba? Pagpalagay na lamang natin na tapos na ninyong gawain, pangkatang gawain. Ngayon, para sa iyo, Binibining Alibo, gaano kahalaga sa iyo ang 5 makrong kasanayang pangwika? Para sa amin, mahalaga ito sapagkat sa pamamagitan nila, magkakaroon tayo ng pag-unawa. Sa iyo, Binibining niya, yes, Dodong. Para sa iyo, ano ang 5 makrong kasanayang pangwika? Mahalaga ang 5 makrong kasanayang pangwika para sa akin sapagkat sa pamamagitan ng 5 makrong kasanayang pangwika, makapagpapahayag ka na iyong sariling pananaw, damdamin sa lubid, at sa pamamagitan din dito makabubuo ka ng argumento na kung saan makukuha mo ang damdamin ng mga mambabasa, manunood at tagapakinig. Magaling. Yes, Nining. Para sa iyo, ano ang 5 makrong kasanayang pangwika? Ano ang mga 5 makrong kasanayang pangwika para sa iyo? Gaano ang halaga? Para sa akin, mahalaga ang 5 makrong kasanayang pangwika dahil ito ay ating ginagamit sa ating pang-araw-araw katulad naman ng pagsasalita at pakikinig. Maraming salamat. So, tuloy nga kayo nakikinig. Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na po. Okay, magaling. So, ang ating tinalakay sa araw na ito ay ang 5 makrong kasanayang pangwika. Ano nga ang paunahan? Pagbasa, pagsusulat,
pangwika, ay kumuha kayo ng kalahating papel dahil magkakameron tayo ng kaunting pagsusulit. Okay, ito ang unang bilang. Ito ay nauunawaan ng mag-aaral upang gamit ang tenga. Ikalawang bilang. Ito ay tumutukoy sa larawan na kung saan ay maunawaan ng isang mambabasa. Ikatlong bilang. Ito ay isang uri o antas ng 5 makrong kasanayang pangwika upang siya ay umasenso sa buhay. At ang ikaapat ay ito ang 5 makrong kasanayang pangwika na kung saan ay nagbibigay kahalagahan sa mambabasa. Tapos na po ba magsagot? Oo! Maaari niyo lamang ipasa yung papel dito sa unahan dahil ako na ang magbawasunin. Muli, maraming salamat sa... Ay, bago ko makalimutan, ito nga pala ang inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin. Kita lang ba? Opo! Okay, para sa inyong takdang aralin. Ganda po ng Agnes guys. Ano to? Magsaliksik. Wow. Tungkol sa limang ang sikat at halimbawa nito. Para sa inyong takdang aralin, maaari bang basahin binibining alibo kung ano ang ating takdang aralin? Tandang aralin kanuto, magsaliksik tungkol sa 5 makrong pangwika at halimbawa ito. Magaling. So, ang inyong takdang aralin sa araw na ito ay panuto, magsaliksik tungkol sa 5 makrong pangwika at mga halimbawa at nilalaman nito. Ilagay ninyo ito sa isang buong papel, meron lang kayong 20 puntos para ito ay iwasto natin sa kasunod nating pagkikita. Maliwanag po ba? Opo! Magsitayo ang lahat para sa ating pangukas sa panalangin. Binibining binita, maaari ang pangunahan ng ating pangukas sa panalangin. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga bagong kaalaman na aming ito sa mundo, na naway ito sa aming pag-uwi at sa aming mga gawain. Ang ito ay naman sa iyo. Amen. Amen.